Balikan natin ang kwento sa buhay at ministry ng ating Panginoong Hesus. Bisitahin ulit natin ang isang bahagi ng kanyang buhay, isang eksena sa kanyang ministry. Balikan natin ang kwento from Matthew 8:23 to 27. Jesus got into a boat and his followers went with him. After the boat left the shore, a very bad storm began on the lake. The waves covered the boat, but Jesus was sleeping. And so, verse 25, the followers went to him, they went to Jesus, and woke him. Kasi natutulog ang Panginoong Hesus sa kalagitnaan ng bagyo. And they said to Jesus, Lord, save us, we will drown. Napupuno na po ng tubig ang bangka. Jesus answered, Why are you afraid? You don't have enough faith. Then Jesus stood up and gave a command to the wind and the water. The wind stopped, and the lake became very calm. Umayapa ang lahat sa paligid, nawala ang unos, nawala ang malalakas na hangin, ang mga malalaking alon, nawala lahat sa isang salita ng Panginoong Hesus. And the men were amazed. They said, What kind of man is this? Even the wind and the water obey him. Most of us may have already heard this story. For sure, narinig na natin ng maraming beses ang kwento na ito, ang pag-aaral na ito. At maraming mga teachers, maraming mga nagtuturo, ang pinagtuunan nila ng pansin ay bakit natutulog ang Panginoong Hesus sa gitna ng bagyo? Kadalasan yun ang focus ng pag-aaral. However, mga kasama, I would like to focus our discussion this morning on the reflection about how could Jesus sleep in the middle of the storm? Paano natin magagaya ang Panginoong Hesus or ano kaya ang dapat na ginawa ng mga disciples para maging kagaya sila ng Panginoong Hesus na sa gitna ng malakas na bagyo ang himbing-himbing ng tulog. This is our shared reflection this morning sa mensahe natin na pinamagatan natin, Calm the Storm. Payapain ang mga unos, payapain ang mga bagyo. Being calm is important. Mahalaga na maging payapa, na maging kalmado. Our capacity to be calm is a reflection of the harmony and the wellness between our mind and our body. Calmness is strongly connected to wellness. Pero hindi lang yan tungkol sa religion at pagpapakabanal, ang pagiging kalmado. Mayroon din itong kinalaman sa ating kalusugan bilang mga tao. You know, calmness affects the appetite. Pagka hindi payapa ang isip, pagka hindi kalmado ang isip, pati gana sa pagkain nawawala. At meron mga ganyan, yung kumakain, pero parang hindi nabubusog. Parang hindi rin napupuno ang sikmura. The appetite is affected by the state of calmness inside the mind. Kaya sabi sa Proverbs 17 verse 1, A dry crust of bread eaten in peace and quiet is better than a feast eaten where everyone argues. Mas mabuti pa raw kumain ng matigas na tinapay kaysa nga parang may buffet, unlimited ang lahat ng pagkain, sa isang tahanan na kung saan naman lahat nag-aaway-away. Kasi totoo na peace and quiet inside the heart, inside the mind, makes you appreciate food even more. Kaya nga pati ang kasama sa pagkain, pinipili. Pinipili. And mas mabuti pang gawin, lahat na lang makipag-peace and quiet ka para kung sino man ang makatabi mo sa lamesa, masarap ang kain mo. Proverbs 21:19, Better to live in a desert than a quarrelsome and nagging wife, or than with a quarrelsome or nagging wife. Mas mabuti pa raw na tumira sa gitna ng disyerto, di bali ng ma-sunburn ka, di bali ng ma-dehydrate ka, di bali ng papakin ka ng mga alakdan at ng mga hayop sa kagubatan, kaysa naman nakatira ka sa palasyo, tapos ang kasama mo naman ay ang asawa mong babae na walang tigil sa kakabunganga. And by the way, kasama rin yung asawang lalaki ha. Hindi lang yung asawang babae, pwede yung mag-work vice versa.
Ang point, hindi niya na-enjoy yung magagandang bagay, magagandang bahay dahil sa pag-aaway. Walang calmness. Calmness determines if we will enjoy the material things around us. It's not the material things that will determine our happiness. It is our calmness. It is the calmness inside our hearts. And so happiness, as we are saying, happiness begins with our calmness inside. Psalm 4 verse 8, I can lie down and sleep soundly because you, O Lord, you will keep me safe. Safe, hindi lang yung safety mula sa magnanakaw, hindi lang yung ganong safety yan. Ang pinag-uusapan niyang safety, nakakatulog siya ng mahimbing dahil he feels secure. Dahil ang Diyos ang nag-aalaga sa kanya. Kaya nga, Jesus can sleep even in the middle of the storm dahil may ganun siyang level of security. Matthew 8:25-26. The followers, the disciples, went to him and they tried to wake up Jesus. They said, Lord, save us. We will drown. And Jesus answered, why are you afraid? Nasaan ang kapayapaan sa kalooban? Bakit pag tinignan niyo ang kalooban niyo, puro takot, puro pangamba, and you don't have enough faith? Nakita niyo yung contrast ng Panginoong Yesus against fear. Ang dapat nakatapat na fear ay faith. Ang talagang tatalo sa anumang fear, faith. And so Jesus is effectively saying, dito sa bahagi na ito ng eksena, ano ba kayo? Kaya niyo namang isolve yan eh. Hinisig niyo pa ako. Kaso kulang kayo sa faith. Punong-puno kasi kayo ng panic. Punong-puno kayo ng fear. Mga kaibigan, mga kapatid, stay calm. Calm down. You know, the brain does not work properly without being calm. Ang wiring ng mga utak natin, tayo physiologically, our brain will not work pagka hindi siya payapa. The prefrontal cortex, which is responsible for the emotional regulation and the impulse control, has less activity and functionality when we lose our calmness. Yung prefrontal cortex, yan yung nasa unahan na bahagi ng utak natin. At nandyan daw sa bahagi na yan ng utak, yung capacity natin or yung function ng pagdidesisyon, pagkontrol ng mga emosyon, lalo siyang nawawalan ng aktibidad, nawawalan siya ng gana pagka tayo ay hindi kalmado. Calmness can stop mental paralysis. Or pag binaligtad natin yung statement, there is mental paralysis when we are not calm. Calm down. Remind that person beside you. Remind that loved one. Sa panahon ngayon, ubos na ang mid-year bonus. Kailan kaya darating ang 13th-month pay? Paano yan? Meron pang ghost month na tinatawag. Lean season, sabi pa nga sa mga business. Sa kalagitnaan ng lahat ng yan, mga kapatid, ilang lean season naman na ang hinarap natin. Hindi naman tayo napabayaan, right? Kaya ang mensahe natin, calm down. Proverbs 14:28. If you stay calm, you are wise. So, ano ang pang-iwas sa katangahan? Calm down. Hinga ng malalim. And mga kaibigan, mga kapatid, stay calm. Keep your calm, especially when emotions are too high. Lalo higit na parang ang taas-taas ng mga emosyon sa paligid, lahat high-pitch. Alam niyo, pag high-pitch lalo yung mga tao, mas lalo higit na maging kalmado. Also, calm down when there is a lot of pressure. Kasi minsan ginagamit pang manipulate yung pressure. Kaming lahat meron na, ikaw wala pa. O dapat magmadali. Kaya di ba mga commercial ganun? Magmadali. Bumili. So may pressure. Doon lalo higit, calm down. Ay, suspect kaya nga naubos lahat kagad ng mga 13-month pay. Kasi doon sinabay yung mga mid-year sale. Magmadali, mauubos na ang lahat. So kahit hindi mo kailangan, binili mo nga. Bumili ka ng maleta pang travel. Hindi ka naman travel. When there is pressure, when there is panic around you, doon pa nga lalo yung panahon na calm down.
And isa pa, calm down, keep your calm, especially when there is not enough information. Pagkakulang yung nalalaman, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa mga data, sa mga information sa paligid mo, doon pumapasok kasi ang takot. Sabi ni ganyan. Sabi naman ni ganito, ganyan. Ang sabi nila ay masisira na itong bayan at babagsak ang ekonomiya, lahat-lahat. Teka, kumpleto ba ng information? O ano lang yan, comments and opinion? Pagkakulang sa information, keep calm. Calm down. Ang sistema nga lang, or ang isang challenge ng maraming tao, there are people, marami sa atin, maaaring nag-struggle, but there are some people who push calmness away without even realizing it. Yung imbis na magpakakalmado, mas lalo niyang pag sinasabihan mong kumalma ka, lalo siyang malilito. Huwag mo ko sabihin maging kalmado. They push calmness away. Instead of slowing down, we often rely on so many other things. We rely on excitement. We rely on events. We rely on activities. We rely on so many other things na sa halip na gamitin yung mga moments na mag-calm down, mas lalo pa tayo naghahanap ng mga wala bang nangyayari, wala bang event. Umamit kayo, di ba yung pagkatahimik yung palagid, nag-iisip kayo, bakit walang nangyayari? Dapat may nangyayari. Ano nagaganap? Yun nga yung time na sinasabi, calm down. Buti nga walang activity. 1 Kings 19:11-16, the Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." So dadaan ako, paparamdam ko sa iyo yung presence mo. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But take note, but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, meron pa. There came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, sabi ng kwento, came a gentle whisper. A gentle whisper. When Elijah heard it, nung narinig siya ng propeta, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Kasi naintindihan ng propeta, wala doon sa malakas na hangin, wala doon sa lindol, wala doon sa apoy. Nung naramdaman niya yung gentle whisper, ayan na ang Panginoong Diyos. The presence of the Lord is characterized by calmness. Alam mo na presensya yan ng Panginoon kasi ang payapa, nagbibigay siya ng kapayapaan sa kalooban. Being calm or calmness is keeping inner stability and control of emotions. Or sabi nga nila, it keeps you grounded. Yun ang kagandahan ng calmness eh. Being calm is maintaining a clear and reasonable mind. Yun ang importante, yung may reason pa rin sa isip mo. Or as they would say, level-headed. Being calm is staying composed and poised. Or keeping your cool. So isang way, another way of saying calm down, pwede mo rin sabihin, cool ka lang. Diba? Sabi nga nila, cool lang. Uminahon. Dahil nandyan ang presensya ng Panginoon. Kung tayo yung blessed, hindi naman ako nalilito sa panahon ngayon, kalmado nga ako. Well, praise the Lord if you are calm. Then maging medium ka ng kahinahunan para sa iyong mga mahal sa buhay, maging medium of calmness ka para sa mga tao sa paligid. Then it is your duty, if you have calmness in you, then it is your duty to calm others. Ipasa rin sa kanila yung espiritu, yung pagpapala ng calmness. And in the same way, yung kalituhan, yung pagiging high-pitch, yung parang frantic sa buhay, nakakahawa din siya. Kaya mas madali siyang gawin ang pagiging calm kung sama-sama tayo. Huwag kalimutan ang mga basic practices of being quiet or having your quiet time. Huwag kalimutan yung basic practices of praying for one another. Huwag kalimutan yung basic practice na i-encourage ang isa't isa.
Kailangan natin yun. Makakatulong yun. Mas kalmado, mas malakas. Mas kalmado, mas may direksyon ng mga gagawin. Isaiah 30 verse 15, only in returning to me, says the Lord, and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength. Until, sabi ng Panginoong Diyos, until bitawan niyo yung mga kalituhan na yan, yung mga takot, yung mga worry na yan, tapos magbalik loob kayo sa kapahingahan sa akin, sabi ng Diyos, naroon niyo matatagpuan ang lakas ng loob, tatag ng loob para magkaroon ng direksyon sa buhay. We are stronger when we are calmly trusting God. We will even be more stronger if we will help each other remain in God. Magtulungan tayo to keep each other in God's presence. And I would also like to remind na calmness or being calm does not need to be expensive. Kasi baka ang nasa isip niyo, sige nga magka-calm ako sa taas ng bundok, ganyan, pupunta ako sa mga spa, so gagastos pa kayo eh. Although okay din naman kung may panggastos kayo, pero huwag kayong mag-alala kung wala kayong mga ganun. Kadalasan nga yung materialism pa na yan ang nagiging cause ng disturbance. Pwede kang maging calm kahit nasa sulok ka lang. Pwede kang maging calm kahit nasa ang sitwasyon ka. Kahit nakasakay ka sa MRT, pwede kang maging calm. Kasi ang calmness, as we were pointing out kanina, it is inside us, right? It is inside us. Ecclesiastes 5:12, sweet is the sleep of laborers, whether they eat little or they eat much, but the abundance of the rich will not let them sleep. So hindi natin sinasabing masama maging rich. Hindi yun yung point ng verse na ito. Dapat nga magpayaman ng lahat. Ang pinopoint out ng teacher, wala sa material na bagay yung calmness. So, hindi porke marami siyang material things, marami siyang yaman, akala nyo, payapa siya. Depende sa state of mind niya. Depende sa calmness inside. So, hindi siya nakadepende doon sa material na bagay. Pero tignan nyo, sabi naman ng teacher, tignan nyo sa kabilang banda, yung mga laborer, yung mga rank and file, mas malagkit ang tulog ng mga laborer. Depende nga sa state of mind. Dahil ang totoong kahinahunan, calmness is inside us. Calmness is inside us. And, just like in the story na binasa natin, remember who is with you. Remember who is walking with you. Lagi niyong tatandaan, teka, sino ba ang kasama niyo? O siya, lean season kung lean season, ghost man kung ghost man. Pero sino ba ang kasama niyo sa buhay? Sino ba ang talagang tapat na naglalakad sa nakasama niyo anumang panahon? Sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos. Focus on the presence of the Lord. Remember who is walking with you. Regardless what season it is. Ghost month, in season, kanya-kanyang hintayan ng kailan ang susunod na bonus. Whether in times of sickness or in times of trouble, remember, God is walking with you. Actually, mas tumatanda nga tayo. Ang sana ito. Habang tumatanda tayo, mas tumataas dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi mas marami na tayo experience eh. Kung halimbawa, you've been with the Lord, you've been trusting the Lord for 30 years, medyo mas may karanasan ka na, hindi naman ako napabayaan in 30 years. Pag nag-40 ka, ganun din. Pag nag-50 and 60, nakikita mo, oo, merong mga time na hirap ang buhay, pero makakasurvive naman. Because the Lord will never leave us. The Lord will never forsake us. Totoo pa rin yung promise mula noon hanggang ngayon. Totoo pa rin yung promise. Isaiah 43 verse 2, the Lord says, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, the flames will not consume you. At ilan na bang rivers of difficulty ang dinaanan natin? Nakailang deep water na ba tayo sa buhay? Nakailang fire of oppression na ba yung nakita natin?
andito pa rin naman tayo. Pag tinignan mo yung katabi mo, andyan pa rin siya. Jesus made a point to restore calmness in people. Yun ang isang malaking pakay ng Panginoong Hesus. Mayroon akong isang kwento na gustong isingit. Napaka-graphic ng pagkakakwento nito kung paano binibigay ng Panginoong Hesus ang kahinahunan sa mga tao. Mark 7:32 to 35. Some people brought a man to Jesus who was deaf and could not talk clearly. Then the people begged Jesus to put his hand on the man to heal him. Noong mga panahon kasi na yun, wala pa namang advanced science, kaya lahat ng mga ailment, kasama na yung mga mental disturbances, mga mental troubles, lahat yun kinakategorize nila as demonic oppression or possession. Pero masdan yun naging response ng Panginoon Jesus. Verse 33, Jesus led the man away. Again, hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakapagsalita. So Jesus led this man away from the people to be alone with him. He put his fingers in the man's ears. Then he spit on a finger and put it on the man's tongue. Jesus looked up to the sky and with a loud sigh, he said, Ephphatha. This means open. Pansinin niyo yung ginawa ng Panginoong Jesus. Inanggal niya sa crowd yung mama. Dito tayo para makapag-isa tayo. Inalis niya sa nagkakagulong crowd. Ano susunod niyang ginawa? Tinakpan niya yung tenga. Restore the calmness. Tanggalin ang ingay. Yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. At sabi ng Panginoong Jesus, nung nagawa niya ng lahat ng yon, open. Kasi nakasarado ang isip. Remember the mental paralysis na sinasabi natin kanina? May mental paralysis yung tao. As soon as Jesus did this, verse 35, the man was able to hear. He was able to use his tongue, nakapagsalita ulit, and he began to speak clearly. Maaaring yung lalaking ito na pinag-uusapan natin, gulong-gulo lang pala yung isip ng mga sandali na yun. At ang kailangan niya, calmness. Kaya in Jesus' name, ipaalala natin sa ating sarili at sa isa't isa, kalma lang guys. Kalma lang. Sa ating bayan. Alam nyo ba na tayo ay sumasalubong sa ating bayang Pilipinas? Sumasalubong tayo ng average of 15 to 20 typhoons a year. 15 to 20, minsan nga 25 pa. Kaya Yolanda, di ba? Letter Y, the 25th letter in the alphabet. Ganun karami, 15 to 20 typhoons. Hindi ito katakataka kasi kasama sa natural climate conditions ng ating bansa yung sumalubong sa bagyo. Kaya ang dapat na ginagawa, maging handa at magpatuloy lang sa buhay, continually improve. Hindi lang yan sa natural state ng Pilipinas. Yang pagsalubong sa bagyo, bahagi ng buhay natin yan. Sa totoong buhay, ang dami rin nating sinasalubong na bagyo. Ang ating dapat gawin, sanayin ng sarili na maging kalmado. Para kahit na paparating na bagyo o nasa gitna ng bagyo, ituloy ang tulong. Kalma lang tayo, guys. Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dumaan man ako sa bangin ng kadiliman, sa gitna ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot. Kasi alam ko, kasama ko ang Diyos. Anumang season, anumang panahon, calm any storm. Because God is faithful, God is good, at hindi niya tayo iiwan. In Jesus' name.